nawawala ang pag-asa ng mga Pilipino. Hindi ba siya yung nawawala sa Pilipinas ngayon? Siguro sinasabi niya yan na road to perdition na tayo. Bakit? Dahil hindi niya naman nakikita kung ano ang mga ginagawa, mga proyekto, programa na isagawa na at naitulong na ng pamahalaan sa taong bayan. Dahil malamang ay hindi siya nanonood ng ating press briefing everyday. Hindi ba mas magiging mapupunta tayo sa dumpster kung ang magiging pangulo natin o ang magiging leader natin ay ang mga katulad nila VP Sara, mas naiuna pang magpunta sa abroad, magsilbi sa isang tao, although tatay niya po yun, pero marami pa rin pong Pilipino na umaasa sa kanya bilang vice-presidente. Nasaan daw ang vice-presidente, guys? Alam niyo mga kutsero, ito yung pinakamasakit para sa akin kapag ako yung nakarinig nitong balita na to. Or sinabi ni Yusek Claire, ito yung pinakamasakit sa lahat. Papunta talaga tayo sa basurahan kung si Sara ang presidente. Bumira na naman si Yusek Claire kay Sara. Nasaan ang VP? Anga kasi to si Sara Duterte. Bubuka ng bibig, hindi niya alam ang pinagsasabi niya, kaya ang dali birahan. Ito kasi si Sara Duterte ay merong karamdaman. O, ano ho ba yung karamdaman niya? Pasintabi na po sa mga kumakain, pero ang karamdaman po niya ay verbal diarrhea. Ibig sabihin, buka lang ng buka yung bibig niya, ay hindi siya nag-iisip. Minsan kung hindi verbal diarrhea, pag iba yung topak niya, word vomit. Oo, yun ang sakit ni Sara Duterte. Ito kasi yung word vomit niya ni Sara Duterte. Taong bayan, wala nang nakikitang pag-asa dahil sa Marcos Jr. administration. Lugmok na tayo sa kahirapan because at this point, we should be working our way up, but it seems that we are working to go to the dumpster. And as I said noon, we are in the road to perdition. Ay, pahayag ni Vice President Sara Duterte. Somehow, wala nakikitang hope yung mga tao dahil wala na rin sila nakikita mula sa gobyerno. Parang kay Duterte, wala na tayong ibang nakita kundi mga intriga, korupsyon. Alam niyo na panahon ni Digong, kailangan niya talaga ng PR team . Kung meron mang panahon na kung saan lugmok ang Pilipinas sa kahirapan, ay yung panahon ni Rodrigo Duterte. Napapunta sa dumpster ang Pilipinas. Kaya nga nasopla na naman to ni Yusek Claire itong si Sara Duterte. Ayan. Yan. Yusek, magandang umaga po. Yusek, what do you want to tell to Vice President Sara Duterte following her statement that the Philippines is on the way to dumpster? Nawawala na raw po kasi yung pag-asa ng mga Pilipino. Nawawala ang pag-asa ng mga Pilipino. Hindi ba siya yung nawawala sa Pilipinas ngayon? Well, anyway, siguro sinasabi niya yan na road to perdition na tayo. Bakit? Dahil hindi niya naman nakikita kung ano ang mga ginagawa, mga proyekto, programa na isagawa na at naitulong na ng pamahalaan sa taong bayan. Dahil malamang ay hindi siya nanonood ng ating press briefing everyday. Yun. At hindi rin naman siguro siya nanonood ng mga programang ipinapalabas sa PTV4 at saka sa RTVM. Talagang mabubulagan siya kapag hindi po niya inaalam kung ano ang naging trabaho at magiging trabaho ng administrasyon sa pangunguna ni Pangulong Marcos. Okay. Alamin mo daw Now, kasi. Hindi ba mas magiging mapupunta tayo sa dumpster kung ang magiging pangulo natin o ang magiging leader natin ay ang mga katulad nila VP Sara, mas naiuna pang magpunta sa abroad, magsilbi sa isang tao, although tatay niya po yun, pero marami pa rin pong Pilipino na umaasa sa kanya bilang vice-presidente. Mahirapan po tayo magkaroon ng pangulo kung lagi po nasa abroad at hindi po ginagawa ang trabaho dito sa Pilipinas. Boom! Ma'am, does it mean that this is the right time for the Vice President to come back and do her job? Is that what you're saying? Obligasyon po niya maging vice-presidente. Alam niya po dapat ang obligasyon bilang vice-presidente. Sabi nga natin, ang pangulo natin na sinasabi niya na mukhang wala na tayong pag-asa, nasa Pilipinas, nagtatrabaho. Araw-araw, may inaanunsyo tayong good news. Pero ang vice-presidente, nasaan? Nasaan daw ang vice-presidente, guys? Alam niyo mga kutsero, ito yung pinakamasakit para sa akin kapag ako yung nakarinig nitong balita na to. Or sinabi ni Yusek Claire,
Ito yung pinakamasakit sa lahat. Papunta talaga tayo sa basurahan kung si Sara ang presidente. PH on way to dumpster if absentee leader Sara is president. Ayan, yun yung masakit dyan, guys. Alam nyo mga kotsero, di ba si PBBM binabatikos nila noon. Sinasabi nila, lagi nasa biyahe, lagi nag-a-abroad, kung saan-saan nagpupunta, etc. etc. At least kapag umaalis si PBBM, it's always an official business trip. Nakikipag-usap siya sa mga world leaders, nakikipag-network siya sa mga business leaders sa buong mundo, kumukuha ng negosyo, gusto na may dadala sa Pilipinas. Diba? Ganoon si PBBM pag umaalis ng bansa. Si Sara Duterte, yung mga panahon na wala siya sa opisina niya, anong kanyang ginagawa? Babakasyon, nagbi-beach, nanonood ng Taylor Swift. Ngayon, nandirito, kunyari, binubuo ang legal team ng kanyang tatay. Pero pwede naman yan gawin remotely yan eh. Kasi kakausap ka lang ng mga abogado dyan. Hindi mo kailangan na nandyan ka. Lalo't hindi naman life and death yung hinaharap ng tatay mo. Kaya mga kotsero, yun ho ang pinagkaiba nila. Si PBBM pag bumabiyahe, official business palagi. Kailan lang siya pumunta ng bakasyon? Isang beses yung F1 o 2 beses. Sa 3 taon na nakaupo siya, 2 beses lang siya nagbakasyon, yung F1. That's it. Ang sabi ni Sara, remotely daw niya ginagawa ang kanyang pagka-VP. Baliktad eh. Vice Presidente ka ba ng Netherlands? Hindi. Vice Presidente ka ba ng mga Pilipino na nasa Netherlands? Hindi. OWA administrator ka ba? Hindi. Ikaw ba ay secretary ng Department of Migrant Workers? Hindi. O bakit ka nandyan? You have no business being there. Tapos, ito pa nakakatawa guys eh. Pinaka-lap trip sa lahat guys. Wala ka lang nga sa Pilipinas, wala ka pang alam sa nangyayari sa bansa. Wala kang alam sa nangyayaring development sa bansa. Imagine, Vice Presidente ka, ganyan ka kabobo. At kahit si PBBM, eto nga nakakatawa eh, nagbakasyon si PBBM sa F1. Nung nagbakasyon siya, negosyo pa rin ang iniisip. Pilipinas pa rin ang iniisip. Nakipag-usap sa mga business leaders doon sa F1, kinukumbinsi sila na mag-invest sa Pilipinas. Imagine, bawa ikaw CEO ka ng isang kumpanya. Lalapitan ka ng presidente ng Pilipinas. Sabihin, uy, di ba may negosyo ka? Punta ka sa Pilipinas. Invest ka sa Pilipinas. Okay. Bakit? Ano ka ba sa Pilipinas? Ako lang naman yung presidente. Hindi, imbitahan kita bilang presidente ng Pilipinas. Magnegosyo ka sa bansa namin. Ito bang si Sara, diyan sa kanyang biyahe sa Netherlands, nakakapagpasok ng negosyo sa bansa? Hindi. Anong ginagawa niya? Purwiso. Para siyang si Joma. Alam mo si Joma? Di ba si Joma naging leader ng CPP-NPA, nang gugulo sa Pilipinas mula sa Netherlands. Ganun din niya. Ganun din si Sara. Parang Joma season. Nang gugulo sa Pilipinas mula sa ibang bansa. Ganun siya. Ganun siya walang kwenta. So, for all intents and purposes, mga kotsero, tama po si Yusek Castro. Pag si Sara naging presidente, diretso tayo sa basurahan. Basurahan ang ending natin, guys. Mga kotsero, ito na lang. Kung yung kanyang ginawa sa DepEd ay isang halimbawa ng pwede niyang gawin para sa Pilipinas, what do you expect? Sabi nga sa Biblia, mga kotsero, kung hindi ka mapagkatiwalaan sa maliliit, paano ka pagkakatiwalaan sa mga malalaki? Kung hindi ka mapagkatiwalaan sa isang ahensya, although ang ahensya po ng DepEd ay hindi maliit, kung hindi ka mapagkatiwalaan sa DepEd na siyang may pinakamaraming empleyado ng buong gobyerno. So kung si Sara Duterte, kung ang performance si Sara Duterte sa DepEd ang magiging basihan ng kanyang performance bilang Pangulo, kung hindi nga siya nag-perform sa maliit na ahensya tulad ng DepEd, paano siya mag-perform sa role ng pagiging Pangulo? Hindi niya kaya maging Pangulo. At ito ang pinakamalala. Kung ikaw ay nangurakot ng tumatabong 19 billion pesos. 19 billion pesos. Nung ikaw ay sekretary lamang ng DepEd. How much more kung ikaw ay Pangulo? Na ikaw ay pinagkakatiwalaan ng buong kaperahan ng ating gobyerno. Hindi ka mapagkatiwalaan sa maliit, paano ka pagkakatiwalaan sa malaki?